Amen. And yun po ay sa Matthew chapter number 16. At yan po yung pag-usapan po natin ang tayo pamagat po ng sermon ko po ngayong araw po ito sa inyo is why would you want a church? Why would you want a church? Bakit nyo ba gugustuhin na magkaroon or mapunta sa isang simbahan? Now, I think a year ago or so, I preached the importance of a local church. Pero, of the local church. And doon po sa sermon po na yun, binigay ko po sa inyo yung mga dahilan kung bakit gugustuhin natin na mag mapunta sa isang or magsimba or maging bahagi ng isang simbahan. Pero ang format po ng preaching ko po ngayon is gusto ko lang po munang tandaan po ninyo yung question po na yung title po ng sermon po na yun sa isipan po ninyo. Now, obviously, in Verity Baptist Church, hindi po tayo naniniwala na meron na we should do altar call. No, hindi po, wag kayong mag-alala, hindi ko po kayo sasabihin mamaya pagkatapos ng service na every eye close, every heads bow. Tapos kung ikaw ay kinakausap ng Diyos sa puso mo, lalapit ka sa pulpito, okay? Wag po kayo mag-alala, wala po tayong ganun mamaya. Okay, but I just want you to understand or ilagay lang po ninyo sa puso po ninyo yung tanong kung bakit or ano ba ang dahilan kung bakit kayo nandito at bakit gusto nyo bang sumama sa isang simbahan. Okay? Sapagkat ang preaching ko po, hindi po ito necessarily going to give you all the benefits or all the positive things, so to speak, kung bakit tayo may church. Gusto ko po ipakita sa inyo yung negative side. Yung negative side, kapag kayo ay nagsisimba. Okay? At kaya gusto kong isipin ninyo yung dahilan kung bakit ba gusto ninyo ng isang simbahan. Okay? At nandiyan po sa Matthew chapter 16. Okay, tingnan po natin yung verse number 16. Isa po to sa mga famous verse, especially, I mean, hindi pa po ako Baptist, alam ko na tong verse na to kasi ito yung verse or passage na kiniklaim ng mga Katoliko about them na sila yung legit church kasi ito daw yung sinabi ni Jesus Christ kay Peter. Now, obviously, hindi po tayo naniniwala na si Peter ang first pope. Okay, kasi may asawa si Peter at kahit nga yung pare nila hindi pwede mag-asawa, but yan ang paniniwala ng mga Katoliko. But notice in verse 16, sabi po ng Bible, and Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So makikita po natin sa passage po na yon, sa Matthew chapter number 16, na sinasabi ni Jesus Christ na si Peter, na si Simon Peter, right? Si Cephas, actually, yung pangalan po niya dito, binigyan siya ng bagong pangalan ng Diyos. And sabi ng Bible, sabi ni Jesus Christ, that thou art Peter. Okay? Pero hindi niya sinasabi, kasi ang word of Peter, sinasabi nila, yun daw yung stone, okay, pero sinabi ni Jesus Christ that upon this rock, I will build my church. Hindi niya sinasabi na yung si Peter, okay, in fact, dinidistinguish niya na si Peter ay hindi yung rock. Okay, kasi sabi niya, thou art Peter, ikaw si Peter, but upon this rock, okay, I will build my church. Ano ibig sabihin ng upon this rock? Upon this rock, the fact na sabi ng Bible na si Jesus Christ, He is the Son of the living God. Okay? So si Jesus Christ yung rock, and sabi ng Bible, I will build my church. So upon Jesus Christ, binigay niya yung responsibilidad ng Bible sa kanya upon himself na buuin at itayo ang simbahan or ang iglesia. Okay? So it's not necessarily our responsibility to build the church, okay? Or hindi tayo yung magbubuo or magpapalago ng simbahan pong ito dito sa Cavite, but God is saying that siya mismo ang magbibigay or magtatayo ng church. Okay? Now, bakit tayo nagso-soul winning? Okay, just to clarify, hindi po tayo nagso-soul winning para madagdagan tayo. Okay? Ang primary goal ng soul winning is to win souls para po maligtas ng kaluluwa. And I believe it's a tool to make our church grow because of the fact na kapag nakikita ng Diyos na mas kailangan natin ng mga manggagawa sa simbahan, siya po ang magpapadala ng mga tao na sasama sa atin at
at hahayo at magpipreach ng gospel. And so therefore, nadadagdagan po yung mga miyembro ng bahagi ng iglesia ng Diyos. Okay? Sabihin ko sana iglesia ni Cristo, pero ano yun, ibang simbahan yun, okay? But anyways, okay? And ang sabi po dito, pansinin niyo yung bandang dulo, sabi po doon, and the gates of hell shall not prevail against it. Now, ang good news dito, mga kapatid, is the fact na sinasabi ng Bible na kahit na anong sama, or kahit na anong klase ng dilubyo, or even sabi ng Bible na yung mga pamintuan ng impyerno, okay, ang lumaban against sa atin, okay, hindi magtatagumpay yung impyerno laban sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesukristo. Okay? Now that's the good news. Okay? Ang bad news is dahil meron tayong kailangang mga laban na kailangan nating labanan. Okay? I mean, kung sinabi ng Bible that the gates of hell shall not prevail against it, hindi po ibig sabihin no, na wala na po tayong gagawin at kahit na ano na lang yung mangyari sa atin, okay lang, pabanjing-banjing tayo dito sa lupa, okay, pangako naman ng Diyos na hindi magtatagumpay ang iglesia, ang impyerno sa iglesia niya, okay, so hayaan na lang natin yon. That's not what the Bible is saying. Ang sinasabi ng Bible is the fact na, hey, the gates of hell shall not prevail against it, pero pinapakita niya sa atin na merong laban na against sa simbahan na itinayo ni Jesus Christ. And ang first point na gusto kong ipakita po sa inyo, kaya po tayo sa Matthew 16, is because of the fact na sa simbahan, kapag kayo ay bahagi ng isang simbahan, meron pong mga laban sa labas ng simbahan. Okay? May mga laban or may mga pag-aaway na itinakda ang Diyos na kailangan nating labanan. Okay? Na nandiyan po kayo sa Matthew chapter 16. Punta po kayo sa Matthew chapter 5. Matthew chapter number 5. Gusto ko lang po muna makita po natin yung ibang aspeto nitong laban po na to. Okay? Bago po natin tingnan or yung purpose po kung bakit po tayo sinet apart ng Diyos bilang mga ligtas na tao sa mundo pong ito. Okay? Pansinin niyo sabi ng Bible sa Matthew chapter 5, sabi sa verse number 14, sabi po doon, ye are the light of the world. Okay? Etong past month siguro madalas na nating naririnig tong verse na to kasi almost every preaching yata naririnig ko tong verse na to. Okay? Pero I just want to show this to you actually. Sabi ng Bible, ye are the light of the world. Okay? Natulungan ko lang po kayo na maintindihan yung King James Bible niyo kasi sabi nila mahirap daw intindihin yung word yung King James Bible kasi merong mga ye, 'di ba? May mga mga spakes, thou, okay, and things like that. Kapag sinabi po natin na ye, ibig sabihin po nun ay plural. Okay? The word thou or thee is singular. Okay? Kaya actually mas madali nating mauunawaan kung yung verse ay nag-a-apply lang sa isang tao or sa maraming mga tao is because of the fact na kapag sinabi niyang thou, okay, isang tao lang yon. Okay? Pero pag sinabi niyang ye, ibig sabihin it applies to more than one person. Compare nyo yan sa English grammar ngayon na kapag sinabi nilang you, di ba? Yung you kasi, it's either ikaw lang or you na marami kayo. Okay? So, sa King James, yung language po ng King James is more specific at sinasabi niya, ye are the light of the world. So, hindi lang po yon iisa, hindi lang po yun kokonting tao. Sabi niya, ye, lahat kayo or kayo ay ang liwanag ng mundo. Okay? What's interesting about this is you don't have to turn there, pero sabi ng Bible sa John chapter 8 verse 12, sabi ng Bible, then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. So sinasabi ni Jesus Christ na I am the light of the world. No, so kung tayo ay nanampalataya kay Jesus Christ, sinasabi din ng Bible sa atin na yung liwanag ni Jesus Christ nananahan sa atin and therefore tayo din ang liwanag ng mundo. That is in Matthew chapter 5. So tingnan yung susunod na sentence. Sabi doon, a city that is set on a hill cannot be hid. So, ano ibig sabihin ng Brother Chris? Kasi it's interesting to me na sinabi niyang ye are the light of the world. Tapos yung susunod na topic niya or yung susunod na sinabi niya is that a city that is set on a hill cannot be hid. Ang ibig sabihin po ng mga kapatid is yung isang syudad na inilagay mo sa tuktok, right? Think about kapag gabi, right?
I don't know if you notice this, kasi ako bumabiyahe ako paggabi. If you notice, paggabi bumabiyahe ka, minsan makikita mo yung mga bundok dito sa Montalban, sa Rizal, something like that. And makikita mo yung mga liwanag nila. Why? Because merong tanay, right? And this, pag tumingin ka dito sa may bandang Cavite, makikita mo yung liwanag ng Tagaytay, okay, na Maragondon, and things like that. At sinasabi ng Bible na yung syudad na nakalagay sa tuktok ng isang bundok, hindi mo siya pwedeng hindi pansinin. Okay? Tapos binigyan niya yung ng verse number 5, okay? Tingnan niyo po yung verse 15. Yung susunod na verse, sabi doon, so sinasabi ng Bible na ikaw ay isang liwanag at yung city doon that shows you that it doesn't refer to just one person at all. Grupo siya ng tao na inilagay sa isang specific na lugar at sinasabi ng Bible na kapag kayo inilagay sa isang specific na lugar, imposibleng hindi kayo mapansin kapag marami kayong nagliliwanag doon. Okay? And verse 15, sabi doon, neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick. Okay? Now, I don't know if you know this, pero yung bushel po, container po siya. Actually, it's a measure of weight. Okay, nung tinignan ko po siya, pero nakabase po siya sa isang container. So, ang sinasabi po ng Bible is that kapag ang isang tao nagsisindi ng liwanag ng kandila, obviously, hindi niya ilalagay yun sa isang malaking container na po pwede niyang itago, but rather on a candlestick. You're going to say, Brother Chris, obviously, kapag ako nagsisindi ng kandila, di ba? Wala naman siguro sa inyong magsisindi ng kandila tapos ilalagay ninyo or itatago ninyo sa ilalim, right? Pero the mere fact, ito ang opinion ko dito, the mere fact na sinabi ni Jesus Christ na walang tao na nagsisindi ng kandila tapos itatago niya or ilalagay niya sa malaking container, okay, is obviously may gumagawa ng mga bagay na yon. Okay? So sinasabi niya na neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candle, and he giveth light unto all that are in the house. Verse 16, ito yung challenge. So let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ito yung point ko kung ba't ko pinapaliwanag sa inyo itong passage nito, mga kapatid. It's because of the fact na sabi ng Bible na kapag hinayaan daw natin na yung liwanag natin ay makita ng mga tao, right? Sabi ng Bible, sila ay pag nakita nila yung mga mabubuting gawa, they would glorify your Father which is in heaven. That means, okay, na kapag hindi ninyo pinakita yung liwanag na nasa sa inyo, kapag hindi ninyo pinakita yung liwanag na sinasabi sa Matthew chapter 5, walang way para itong mga unbeliever na to ay mag-glorify ang Diyos Ama na nasa langit. You are the only way para makita ng mga tao na merong totoong Diyos. Okay? Bakit? Kasi kung wala daw tayo, sabi ng Bible, if you are not going to let your light shine, sinasabi niya na hindi mag-glorify ang Ama na nasa langit. Sino yung mag-glorify sa kanila? Tayo ba? Hindi. Ang sinasabi doon sa verse number 16 is yung mga tao, mga ordinary people, mga unsaved people, okay, they will not glorify God kung hindi mo hahayaan ang iyong liwanag na na ikaw mismo ay magliwanag. So that means na meron tayong laban between light and darkness. Kasi kung hindi mo hahayaang magliwanag ang sarili mo, then therefore kakainin tayo ng dilim. Punta po kayo ng Ephesians 6. Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. Now obviously, nung sinabi ko po meron tayong laban or meron tayong away or meron tayong kailangang harapin na pakikipagtunggali, I'm not saying na kailangan nating kumuha ng itak or parang Andres Bonilla. Alam ko na sa Cavite tayo, okay? Na tahanan ng mga katipunero and things like that. Okay? Pero hindi po 'yan sinasabi ng Bible na kailangan po natin makipagbaka na gamit po ang itak or barel or whatever. Okay? But in fact, dinescribe po sa atin ng Bible kung ano po ang laban na dapat po nating harapin. Tingnan niyo po sa Ephesians 6, tingnan niyo po sa verse 10. Sabi ng Bible, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.
So pansinin niyo yung sinasabi ko kanina na merong laban for us to let our light so shine among men. Bakit? Kasi meron ding wiles of the devil. Okay, meron ding mga gawain ang kalaban or ang in this case the devil, sinabi ng Bible. Okay, and sinasabi rin ng Bible sa atin that we should put on the whole armor of God. Verse 12, sabi po, this is a famous verse, sabi po dito, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. The word wrestle, pag tinignan niyo po sa dictionary, sabi ng dictionary, ang ibig sabihin po ng word na wrestle is to take part in fight. So, sinabi ng Bible, for we wrestle not against flesh and blood. Sinasabi ng Bible na ang kalaban natin ay hindi po yung laman at dugo. Hindi po physical ang laban na pinaharap po natin as a church. Ang hinaharap po natin, sabi ng Bible, is against principalities, against powers, against rulers of darkness of this world. Sabi ng Bible, against spiritual wickedness. So hinarap tayo ng Diyos sa isang mundo na merong katawalian, na merong kasamaan, at sinasabi ng Bible na kailangan nating labanan yon. Although sinabi na ng Bible, magtatagumpay tayo. Okay? Sabi ng Bible, the gates of hell shall not prevail against it, but nevertheless, we should wrestle, pa rin sabi ng Bible, against principalities, against powers of darkness of this, against the rulers of darkness of this world. Punta po kayo ng, put a finger in Ephesians 6, punta po kayo ng 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6. Basahin ko po sa inyo ang Jude chapter 1 verse 3. Sabi po ng Bible, Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. So nung sinasabi ni Jude sa mga Christians, nung inaalala ko, at magsusulat sana ako sa inyo ng isang very comforting message, okay? Na gusto ko sanang ibahagi sa inyo yung common na salvation na meron tayo. Sabi niya, naalala ko na kailangan ko din pala kayong palakasin or hikayatin na makipag-contend, right? That you should earnestly contend for the faith na meron kayo. Ano ibig sabihin ng content? Kailangan ninyo makipaglaban. So yung pananampalataya natin, mga kapatid, hindi lang pala siya design na para meron tayong comfort dito sa lupa, na may aasahan tayo na pag tayo namatay, automatic diretso tayo ng langit, okay? Pero yung pananampalataya natin, sinasabi ng Bible na kailangan din natin siyang ipaglaban. Okay? You know, I'll give you an example, okay? Kasi maraming mga tao or even mga Baptist churches dito sa Pilipinas, they believe on this weird theory of dispensationalism. Okay? Now, baka sabihin niyo, Brother Chris, hindi naman naniniwala sa dispensationalism yung pastor ko. Okay? Okay. Sabihin mo na hindi siya naniniwala sa dispensationalism. Pero once na sinabi niya sa'yo na yung Matthew 24 ay para sa mga Hudyo, guess what? You know, dispensationalism yun. Alam mo kung bakit? Kasi sinasabi niya na merong certain parts sa Bible na hindi para sa'yo. At tingnan niyo mga epekto nito, mga kapatid. Alam niyo kung bakit maraming mga Baptist ang hindi nagbabasa ng Bible nila? Kasi sasabihin nila, hindi naman para sa iyo yung Old Testament eh. Basahin mo pa rin yung Bible pero hindi para sa iyo yung... I mean, why in the world nababasahin ko yung Old Testament kung hindi naman para sa akin yun? Right? I mean, why in the world nababasahin ko yung Matthew 24, right? Kung hindi naman para sa akin yun, kung para sa mga Hudyo yun. Hindi naman ako Hudyo. Pinoy ako, di ba? Right? So, bakit ko babasa? And that's the main reason kung bakit maraming mga Kristiyano ang hindi nagbabasa ng kanilang kasi mismo sa mga mga churches nila tinuturo na merong mga parts of scripture na hindi para sa kanila. Hindi, basahin mo muna yung context. Alam mo, I'm all for context. Pero here's the fact, okay? Ito pong Bible na to, isinulat po ito para sa akin at para sa inyo. I mean, tingnan niyo yung verse na pinapuntahan ko sa inyo, 1 Timothy chapter 6. Kanino nakasulat para kunin natin yung context, para kanino yung sulat? Para kay Timothy. So dapat ba si Timothy lang ang magbabasa?
Are you telling me na kapag hindi Timothy ang pangalan ko, hindi ko pwedeng basahin yung 1st and 2nd Timothy? Kasi kay Timothy lang naman yan eh. Okay? Eh, si Timothy, pastor, di ba? So, paano yung mga babae? Are you saying to me na hindi pwedeng basahin ng mga ladies yung 1st Timothy, 2nd Timothy, yung Titus, okay? Na ito yung mga epistles para sa mga pastor. I mean, no. Even if the direct context of the chapter or of those passages in the Bible are directed toward a certain person like Timothy, okay? Sabi ng Bible, holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So, ibig sabihin, okay, na itong mga bagay na ito, kahit sinulat ni Paul yung sulat para kay Timothy, dahil siya ay inspired by the Holy Ghost, it applies to all of us. At pansinin niyo sinasabi ng Bible sa 1 Timothy chapter 6. Sabi ng Bible sa verse 12, fight a good fight of faith. So, para lang ba kay Timothy yan? Para lang ba kay Timothy yung, fight a good fight. So, kung hindi ka Timothy, huwag kang lalaban ha. Kalma ka lang dyan, upo ka lang. Okay? Yung bang sinasabi mo? Okay? Fight a good fight of faith. Pansin nyo, lay hold on eternal life. Alam niyo, isa sa mga pinakamalaking laban natin dito sa Pilipinas at kahit sa buong mundo, I believe, is yung laban about salvation. Why? Kasi even Baptists are teaching na, kapag niligtas ka, kailangan meron ka mabuting gawa, excuse me? Sabi ng Bible, for by grace are you saved through faith, and it is not of yourselves, it is the gift of God, not of works lest any man should boast. So kung hindi sa pamamagitan ko ang kaligtasan, paano ko siya patutunayan? Think about it. Right. Okay? Paano ko patutunayan yung isang bagay na hindi naman ako ang may gawa? Yung kaligtasan ko ay nangyari na sa pamamagitan ng pananampalataya ko kay Jesus. And it's not of myself, sabi ng Bible. So how in the world pero may mga Baptists na ang tinuturo nila, kapag ikaw, pag wala kang gawa, hindi ka talaga ligtas. I mean, weird. May mga tao na sinasabi nila, kailangan mo magsisi ng kasalanan para maligtas ka. I mean, kahapon lang, meron akong Christian daw, okay, na sinabi niyang 100% pupunta siya ng langit. Okay, paano mo nasabi? Kasi nagsisi na ako ng kasalanan ko. Talaga? Wala ka ng kasalanan? Right? Kasi lahat ng kasalanan mo pinagsisihan mo na eh. At saka how would that work? Gaano karaming kasalanan ang kailangan kong pagsisihan? Ha? Anong klaseng kasalanan ang dapat kong pagsisihan? Kasi as far as I'm concerned, nagsisinungaling ka pa rin? Mayabang ka pa rin? I mean, in fact, pag sinabi mo, di ba, wala na akong kasalanan, hindi pa pagmamayabang yun? Right? So as far as I'm concerned, sinungaling ka pa rin, mayabang ka pa rin. So gaano karaming kasalanan ang kailangan kong pagsisihan para mapunta ako sa langit? You know, maraming mga tao tinuturo nila na hindi Diyos si Jesus Christ. I mean, that is a fight na kailangan nating labanan. Alam niyo kung bakit? Kasi before, hindi ko alam to hindi ko alam kung anong nangyari, okay? But before, kapag tinanong mo, di ba, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Dati pag tinatanong mo, who is the begotten Son of God? Jesus Christ. Di ba madali? Pero apparently ngayon, okay, kapag may mga nakakausap ako, sabi ko, sabi ng Bible sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sino yung only begotten Son of God? Hindi ko kilala yun eh. Ano ba religion mo? Catholic po. Hindi ko po kasi naririnig sa simbahan namin yun eh. Diba? That is a fight that we need to fight. At lumalaki yung mga kulto katulad ng Iglesia ni Cristo na tinuturo nila, hindi tao lang si Jesus Christ. Hindi po. Clear sa Bible na tinuturo John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Right. Kahit gaano pa mo pagbalik ta rin yung interpretation nung sinabi niya, the Word was God, finish. Diyos si Jesus Christ. Hindi siya tao na naging Diyos. Isa pong weird na teaching nila, alam mo, ito lang yung na-realize ko. Ang tinuturo pala ng Iglesia ni Cristo is the fact na si Jesus Christ, tao na naging Diyos. Filipino, kaya pala sa tinawag na Filipino Mormons. Right? Bakit? Kasi sila yung mga, di ba yan din ang turo ng mga Mormon?
na ang Mormon tinuturo nila na ikaw bilang tao kapag gumawa ka ng mabuti at ginawa mo lahat ng bagay na tama sa mundong to, balang araw magkakaroon ka ng sarili mong planeta, okay, na ikaw ang tatawagin Diyos. Okay? Yan ang turo ng mga Mormons. Okay? So, is that a fight that we need to fight? Okay? Yung 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 pagiging Diyos ni Jesus Christ. How about yung Trinity? 'Di ba? Sa dami ng Pentecostalism ngayon, mga kapatid, alam niyo, hindi ako magtataka kapag yung Trinity magiging laos na. I mean, maraming mga Katoliko hindi nila alam. I mean, sasabihin nila, oo, totoo yun. Pero they would also agree na yung doctrine ng modalism. Alam niyo nung pumutok yung issue na yan dati sa Amerika, I mean yung recently, okay, nung una na-confuse ako. Kasi, ganun din kung paano magpaliwanag yung pastor namin before. Okay? Yung sasabihin nila na, di ba? Kung kayo matagal na sa Baptist, maririnig yung tong explanation na to, na hindi, ganito kasi yan sa Trinity. Okay? Na kapag sa simbahan, ako yung pastor, okay? Sa bahay, ako yung tatay, okay? Tapos, pag may trabaho ako yung boss, for example, or ako yung teacher. Okay? Hindi po yung Trinity. That is modalism. Kasi sinasabi niya na iisang essence lang yung naging tatay, yung naging pastor, okay, at yung naging, teacher or whatever. Hindi po yun yung Trinity. Kasi sabi ng Bible sa 1 John 5:7, for there are three. Merong tatlo na nagpakita. Okay, there's the Father, the Word, and the Holy Ghost. At sabi ng Bible, these three are one. Now, paano mo naman maiintindihan yung brother? Look, hindi natin maiintindihan yun. Never natin na kaya tayo, never tayo na magkakaroon ng perfect illustration ng Trinity sapagkat hindi po natin kayang unawain ang Diyos at ilagay natin siya sa isang bote na, oh, everyone, this is God. Hindi po gano'n nag-work ang religion, mga kapatid. Ang religion ay may faith. So the reason why you're explaining the Trinity, ano po yun you take it by faith na merong tatlo pero iisa sila. Bakit? It doesn't make any sense. But is that what the Bible says? Even though it doesn't make any sense, you know what? That's what the Bible says. Okay? Tingnan sa verse number 13. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Tapos binigyan niya tayo ng specific na mga gamit para labanan yung mga bagay na ito. Sabi ng Bible, verse 14, stand therefore, having your loins girded about with truth, having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Alam niyo, sabi ng Bible na kapag kayo nakipaglaban, sabi ng Bible, kailangan number 1, meron kayong katotohanan na nakabalot sa inyong loins or gird about with you. Sabihin, meron kayong belt. Okay? Bakit belt, Brother Chris, yung truth? Kasi it holds kapag, di ba, it holds your nakedness. Okay? Kapag wala kang belt, di ba, ano nangyayari sa'yo na, and that's your nakedness. Okay? So, ang expression, ang picture na binibigay sa atin, nung sinabi niyang, hey, gird about with truth, dapat daw, balutin natin yung sarili natin ng katotohanan para matakpan yung ating kahubaran. Okay, yung ating kamangmangan. And sinasabi niya na the breastplate of righteousness. Ano ibig sabihin ng breastplate of righteousness? Na yung katwiran mo, yung mabuti mong pamumuhay, yung separated life mo, yun yung magiging tool mo, okay, para maging kaakit-akit ka at maging katanggap-tanggap ka sa paglilingkod sa Diyos. Okay? That's your righteousness. Okay? And I preached a whole sermon series about this, a couple of years ago. Pero ang importante dito, mga kapatid, is yung verse 15. Sabi niya doon, the feet shod with the preparation of the gospel of peace. Alam niyo, isa sa mga malalaking responsibilidad ng isang simbahan is to preach the gospel. Sabi ng Bible, it is unto us that was given the ministry of reconciliation. Hindi po yun ibinigay sa mga unsaved, hindi po binigay yun sa mga aso, pusa, or sa kung ano pa man. Neither binigay yun sa nature. Now here's the thing, it's interesting to me na sinabi ng Bible na you can see God with nature.
'Di ba? Tinuturo ng Bible na kapag tumingin ka sa araw, okay, makita mo yung mga magagandang paligid, and you can see that there is a creator God. But what's interesting to me is hindi ibinigay doon yung ministry of reconciliation. Right? Kanino niya ibinigay yun? Sa mga tao, sa mga saved people. At sabi ng Bible na if you are going to go to battle, okay, sabi ng Bible, you have to keep or you have to wear the feet shod of with the preparation of the gospel of peace. Verse 16, above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fire darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. So meron po tayong mga kagamitan, like for example, yung shield of faith, yung pananampalataya natin. I mean, that's how powerful faith should be. Na kapag meron po tayo mga bagay na hindi naiintindihan, okay, may mga bagay po tayo na i-experience na, Lord, bakit ganito? Naglilingkod naman ako sa'yo, pero bakit sobrang hirap na buhay ko? That's where you use the shield of faith. Hindi po pwede na lugbo ka na nga sa buhay tapos hindi ka pa magpapatuloy kasi na-offend ako, Lord eh. Hindi niyo na ako binibless. So ibig sabihin, Lord, baka hindi na po ako, hindi ako dapat worthy maglingkod. Look, kung kailan ka down, saka mo gamitin yung shield of faith. Kaya nga siya shield eh. Okay? Kasi kaya siya shield, kaya siya helmet of salvation. Alam niyo kung bakit helmet? Kasi ang laban lagi, mga kapatid, nasa ulo. Nasa isipan natin. Na minsan, i-dare ka ng devil, i-accuse ka ng devil, o hindi ka worth it. Pero save ako. 'Di ba? Save ako. Worthy ako dahil meron akong helmet of salvation. Yun yung protection natin. And I think that's one of the beautiful things kung bakit ginawa ng Diyos na ang salvation natin is free, it's not of works. Kasi even if we mess up, hindi naman maapektuhan yung salvation natin eh. I mean, how worse can you go kung hindi naman mawawala yung salvation mo? 'Di ba? I mean, here's the thing. Pag nagkasala ka, obviously kailangan mo magsisi ng kasalanan. Pero God is giving you the freedom na gawin kung ano man ang gusto mong gawin. Even if you messed up, pupunta ka pa rin ng langit. That's why it's the helmet of salvation. Hindi mo kailangan magduda. Okay? And you have the word of God. Right? Punta po kayo ng 1 Thessalonians chapter 2. 1 Thessalonians chapter 2. May laban tayo na dapat harapin sa labas ng simbahan. Right? Sabi ng Bible, the gates of hell shall not prevail against it. Nevertheless, nandun pa rin yung gates of hell. Yes, magtatagumpay tayo, but here's the thing, merong gates of hell na nakikipaglaban sa atin. At alam niyo minsan, bakit nyo kailangan sagutin yung tanong, teka lang, bakit natin gustong pumunta sa simbahan? Kasi gusto ko pumunawaan nyo po ito, na meron tayong laban na kailangan labanan, and sometimes, okay, meron po itong epekto hindi lang po sa simbahan, kundi sa inyong personal na buhay. Bakit? Kasi meron pong pagdudusa. I'm telling you, okay, pinapakita ko po sa inyo yung realidad ng church. Alam niyo kung bakit? Kasi sa panahon natin ngayon, ang isip ng mga tao is, kapag mag-church ako, this is my spiritual vacation with God. Narinig niyo ba yun? Hindi, kaya nga ako magsisimba para mapayapa yung isipan ko. 'Di ba? Kaya nga siya Sunday is rest day. Ibig sabihin magpapahinga ako, hindi ako dapat may stress. Okay? Kaya pupunta ako doon sa preacher na God is good all the time. 'Di ba? Your best life now. Bakit? Kasi ayaw nilang ma-stress. Ang pinapakita nila is yung isang simbahan na walang kalaban. Anong sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, na kapag kayo nasa isang tunay na simbahan, dapat meron kayong laban na hinaharap. Otherwise, hindi po simbahan. I mean, what kind of society are we building na ang gusto nilang natin lahat is positive, all positive, walang negative? Ang sinasabi ko sa inyo, meron tayong laban na dapat harapin, at alam nyo, minsan yung laban na yun, it gets to us. Meron po tayong tribulation na dapat mong harapin as an effect of that fight that we are fighting. Sabi ng Bible, you're turning to 1 Thessalonians chapter 2. Sabi ng Bible sa chapter 14,
ng book of Acts 14:22, sabi ng Bible, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, that and that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. Alam niyo, ganun sinabi ng Bible sa Acts 14:22. Bakit? Kasi sabi ng Bible, exhorting them to continue in the faith. Yun yung purpose ng church. Kaya kayo napunta dito para makapakinig ng preaching na habang kayo ay lupaypay at kayo ay hindi maganda yung pananaw ninyo sa buhay at nakarinig kayo ng isang preaching from the Spirit-filled man of God, mabubuhay kayo at ma-exhort kayo to continue fighting for the good fight of faith. Yun yung gustong kasi sinasabi ng Bible na hindi po tayo yung pre-trib. Di ba? Kasi sabi ng Bible na we should go with much tribulation as we enter into the kingdom of God. Na habang tayo ay papasok sa kaharian ng Diyos, hindi po easy ang way po natin. Okay? Tayo po ay dadaan sa much tribulation. Tingnan niyo sa Bible, ang mga Bible po niyo sa 1 Thessalonians chapter 2. Sabi po ng verse number 13, for this cause also thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God, which ye heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Verse 14, for ye, brethren, talking about the church of Thessalonica, and pansinin niyo po ito, Thessalonians po ito, hindi po ito the letter to the pastor of the church of Thessalonica. Okay? This is the letter to the Thessalonians. Yung mga mismong members po ang sinasabi po rito. And sinasabi niya, for ye brethren became followers of the churches of God which is in Judea, are in Christ Jesus. Bakit? For ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews. So, sinasabi ni Jesus Christ is tunay nga, isipin niyo ito, no? And here's the thing, just a disclaimer, I don't believe na ang persecution is a good sign na tama kayo. Pero sinasabi actually dito ng Bible is because of the fact na katulad namin na na-persecute kayo nitong mga Hudyo, that shows na kayo ay aming kapatiran. You suffered like things of your own countrymen. Bakit? Kasi sabi ko sa inyo is that if you serve God, if you try to go to a good church, there are tribulations. Isipin niyo po ito mga kapatid. Okay? Hindi po tayo Katoliko. Okay? At lalo hindi po tayo alam niyo kung bakit mahirap magdala ng tao sa simbahan? Lalo na katulad sa atin Baptist. Okay? Bakit, Brother Chris? Number one, ang services po natin, structured po. Okay? Katulad yan, meron lang tayo once a month. Okay? Alam niyo ba kung gaano kahirap mag-imbita? Ay, sige, pupunta ako sa'yo. Ay, huwag ka muna pumunta ngayon, ha? Sa susunod ka na lang, per Sunday ka na lang pumunta. Di ba? Mahirap kasi every first Sunday lang tayo merong service dito eh. Okay? At hindi lang yun, okay, kapag tayo nagsisimba or meron tayong service, even if every week tayo may service, usually, ang service natin naka-structure, it's either 10 o'clock lang per service, tapos 11 o'clock kapag second service. Pagkatapos nung wala na. Di ba? Right? Hindi po tayo katulad, compare mo sa Katoliko. Sa Katoliko, merong alas 4 na misa, alas 5, alas 6, alas 7 hanggang alas 8. Tapos sa hapon, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6. Pwede ka mamili. Kapag nasa iglesia ka ni Kristo, okay, pwede ka mamili kung magsisimba ka ba ng Thursday, o di ka magsisimba ka ng Saturday, or ng Sunday. Pwede ka mamili. May choice ka. Kung Baptist ka, at meron kang church na pinagsililingkuran, at meron ka ng isang specific church, mag-fit in ka dapat doon sa schedule ng church na meron ka. Right. Hindi naman po pwede magsiservice tayo kapag kailan kayo available. O ito yung first service ha, tapos second service, ganito na ulit. Napakadaming sermon na kailangan kong i-preach doon. Yung maawa naman kayo sa akin, okay? What I'm saying is, di ba, hindi practical, right, for us, especially outside, if you're going to look at us, if you're going to compare to other religion, doon pa lang may tribulation na kayong kailangan gawin. Bakit? Kasi kailangan nyo mamili. Magsisimba ba ako, magtatrabaho ako. Nasa Pilipinas po tayo, hindi po tayo mayayamang bansa. Hindi naman mayayaman yung mga miyembro natin. I understand the reality na minsan kailangan po nating mamili between our jobs and serving God. But that's a truth na kailangan ninyong piliin. Right. Diba? Kaya nga sabi ng Bible na yung encouragement sa atin ng Bible na hindi kayo pababayaan ng Diyos. Bakit? Kasi ini-encourage tayo ng Diyos na kapag tayo may pinipili,
Okay, we should always prioritize God even if sa tingin natin it doesn't make any sense. Okay? Doon po dapat natin nakikita yung, I mean, that's just the tribulation ng pagpipili. Simple pa lang yun, ha? Eh, lalo na kapag pumunta ka sa Baptist tapos ang pamilya mo Katoliko. 'Di ba? Pag ikaw naging Baptist, tapos gusto mong pumunta sa maayos na church, okay? Tapos yung mga kaibigan mo or yung mga kapamilya mo, ayaw nila doon, I mean, you will lose your friends. Think about it. And I'm not saying na, ano yun, okay lang yan. Okay? I acknowledge na masakit po yun. But what I'm saying is that those are tribulations na kailangan po nating gampanan dahil mas dapat po nating piliin yung laban. And that is if gusto ninyong pumunta sa isang church. Kaya nga ang tanong ko sa inyo is, bakit nyo gusto pumunta sa isang church? Alam nyo kung, and this is not in my, punta po ng Deuteronomy chapter 20. Deuteronomy chapter 20. Alam niyo, hindi po ako against sa online preaching or sa preaching na nakikita po natin sa YouTube or sa Facebook or sa social media. Okay, ang Verity Baptist Church Manila, okay, meron po silang live stream. Tayo po, pinopost po natin yung ating po mga sermon. Konti nga lang yung views, but anyways, wala, I don't care. But you know, pinapakita po natin yung YouTube, yung mga sermons po natin online. At tatanungin niyo sa akin, Brother Chris, bakit ninyo kailangan i-post sa online ang inyong mga sermons? For me, okay, number one, kapag may miyembro kang may sakit, it helps, right? Pwede ka makapunta na church for whatever reason, and makakapakinig ka pa rin ng Word of God. That's great. Okay, that's good. Okay? Pero, okay, meron pong isang purpose po dyan is, I would give an illustration para maunawaan po natin. Di ba, sa grocery or sa department store, usually, meron pong, alam niyo yung mga free taste? Di ba? Pag may bagong product, di ba? Kunyari, may bagong flavor yung, I don't know, Skyflakes, okay? Di ba? Free taste, di ba? Sa mall, nakita niyo sa grocery kayo may free taste, di ba? Okay? Yun po ang ibig sabihin, yun po ang purpose po ng online preaching para sa mga unsaved. Okay? The reason why nilalagay po natin sa online, sa internet, yung ating po mga preaching is because of the fact na gusto po natin na yung mga nasave po natin ng mga tao is makita nila ano bang klase ng preaching meron sa Verity Baptist Church Cavite. Okay? Ganito pala yung preaching nila. And hopefully ma-encourage po sila. Okay? Pero, ito po sinasabi ko ito po yung medyo mali na. Okay? Kapag alam niyo, kasi isipin niyo yun, di ba? Yung free taste, pag tumikim ka ng isa, okay lang yun di ba? Tapos pag hindi mo nagustuhan, okay lang din. Okay, no problem, right? Pero kapag ang buhay mo, okay, nakaikot na lang sa puro free taste, free taste, free taste, free taste, okay? I mean, anong tawag sa'yo? Buraot. Okay, I'm sorry for the word kung tama ba yun, di ba? Pero yun yung sinasabi mo sa sarili mo. Buraot ka. Right? Kasi ang gusto mo na lang palaging libre. Right? So, think about it. Kapag ang isang tao, puro na lang online preaching, pero hindi ka naman pumupunta sa isang physical church at hindi ka naman nagsaserve sa isang local church, anong tawag sa'yo? Spiritual buraot. You can quote me on that. Okay? Bakit? Kasi hindi ka naman nagsaserve eh. Ang purpose ng online preaching is for them to see you, ano ang nangyayari. Pero that is not your primary source of spiritual nutrient, friend. Kailangan mo pa rin pumunta sa isang local church, kailangan mo pa rin maging bahagi sa gawain ng Panginoon. At kung ayaw mo, here's the thing, kung takot ka sa laban, tingnan niyo yung sabi ng Bible sa Deuteronomy chapter 20. Look at verse number 1. Deuteronomy chapter 20, verse number 1. Sabi daw, when thou goest out to battle against thine enemies and seest the horses and chariots and the people more than thou, be not afraid of them, for the Lord thy God is with thee, which brought thee up out of the land of Egypt. And it shall be when ye are come nigh to the battle, that the priest shall approach and speak unto the people, and shall say unto them, Hear, O Israel, ye approach this day unto battle against your enemies. Let not your hearts faint, fear not, and do not tremble.
neither ye be terrified because of them. For the Lord your God is he that goeth with you, to fight for you against your enemies, to save you. And the officer shall speak unto the people, saying, so number 1, ang nilagay po doon sa verse number 1 to 3, ng Deuteronomy chapter 20, sinasabi niya, kapag may laban kayo, huwag kayo matatakot. Okay? Pero, sabi niya sa verse number 5, ito yung sasabihin ng mga tao kapag may takot. Right? And the officers shall speak unto the people, saying, what man is there that hath built a new house, and hath not dedicated it? Let him go, and return to his house, lest ye die in the battle, and another man dedicate it. And what man is he that hath planted a vineyard, and hath not yet eaten of it? Let him also go, and return unto his house, lest he die in the battle, and another man eat of it. And what man is there that hath betrothed a wife, and hath not taken her? Let him go, and return unto his house, lest he die in the battle, and another man take her. Ang sinasabi ng Bible sa Deuteronomy chapter 20, kung meron kang excuse para wag sumama sa battle, don't go. And this is what I'm saying, na kung for example, hindi ka rin naman talaga 100% na into the battle of the spiritual battle, don't go to a church. Bakit ka kailangan mag-post? Alam mo yun, bakit mo kailangan mag-portray sa social media na you're so spiritual at sinishare mo yung lahat ng mga magagandang sermon? I mean, you know, it's weird to me na kinikriticize mo yung pastor mo na repent of your sins, na heretic, na whatever. Okay, now here's the thing, heretic siya, I don't care, but you know, it's weird to me na kinikriticize mo online yung pastor mo na repent of your sins while nandun ka pa rin sa loob ng church niya. It's weird. I mean, kung galit ka sa repent of your sins, huwag ka magsimba dun. Eh, ang layo ng verity eh. Mamili ka. Choose your pain. Right? Mamili ka. Saan ka anong gusto mong sumakit? Yung tenga mo o yung paa mo? Yun naman yun eh. Paa mo, kung lalakad ka ng malayo pupuntang verity or babiyahe ka ng malayo pupuntang verity, mamili ka. Masakit yung paa mo, pero nakapakinig ka ng mga ayos sa preaching, or dun ka sa repent of your sins na pastor, malapit nga, okay, pero, I mean, choose. How long halt ye between two opinions? Punta po kayo ng 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1. Bakit yung pipiliin na magsimba kung may laban or may away sa loob ng isang simbahan? I mean, kung ayaw ninyo ng away, kung gusto niyo ng so-called payapang buhay, right? Don't go to church. Okay? What I'm saying is, ito po yung realidad ng church. Papansin nyo, I'm not showing you any positive things about the church today. Meron mga benefits, yes, pero tapos na tayo dun eh. Let's look at the negatives and let's confirm ourselves kung gusto ba natin na ang ganitong simbahan na atinan natin. Kasi kapag atin ka sa ganitong simbahan, there are fights without. May mga laban po tayong kailangang harapin sa labas ng simbahan. Hindi lang yon. Meron po tayong mga laban na kailangan pong harapin sa loob ng simbahan. I don't know if you realize this. May mga tao sinasabi nila, ayoko na magsimba kasi ang drama-drama naman sa church. That's life. Diba? Ay, lagi naman sila may away-away. I mean, saan ka ba naman nakakita? Sige nga, bigyan mo ako ng lugar sa mundong to na walang away. I mean, nagtatrabaho ako sa kumpanya, there is always conflict. Di ba? Kahit naman sa trabaho mo eh. Hindi naman nagkakasundo yung mga empleyado mo. I mean, naka-attend ka na ba ng managers meeting? Di ba? Nakapag-meeting na ba kayo ng mga katrabaho mo? I mean, sa amin, kapag nagmi-meeting kami, okay, ang daming suggestion, ang daming ganito, ganyan, ganyan. And yes, hindi sila nagsisigawan, pero deep inside them, alam mo, kulang na lang, pasaksakin nila yung kaaway nila eh. Di ba? Bakit? Kasi, that's life. Okay? Tingnan niyo 1 Corinthians chapter 1, tingnan niyo verse 10. Sabi ng Bible, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you.
So, ang best example ng mga silang simbahan na may pag-aaway sa loob, okay, is yung Church of Corinth. Sabi ni Paul, may nagsumbong sa kanya, okay, sasabihin nyo, uy, sumbongera yun, di ba? May nagsumbong sa kanya yung House of Chloe at sinabi, there are contentions within the Corinthian church. Bakit? Kasi normal po yun. I mean, think about kung gaano karaming beses natin nabasa yung yung sa ministry ni Paul na meron siyang kaaway sa loob ng church. Sabi ng Bible sa book of Galatians, di ba? I would stood Cephas to his face. Ano ibig sabihin nun? Inaway niya si Cephas sa loob ng church. That's Paul. Okay? Tapos in Acts, sabi ng Bible, their contention was so strong that they put asunder. Sino sila? Si Paul at si Barnabas. Si Paul ulit! Bakit si Paul troublemaker sa church? Hindi po siya troublemaker. He's just want to do something great for God. And ang point ko minsan mga kapatid, there is something na gusto natin gawin that we should go, and sometimes hindi po maiiwasan yung contentions among brethren. Okay? Na merong minsan contentions with the church. Now, here's the thing. Okay? Punta po ng chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. First Corinthians chapter 3. Ang problema kapag may contentions po sa church, and I'm not promoting na dapat I'm not saying na kung na ang church ay normal kapag may mga contentions. Okay? I'm saying that normally in a church, there are contentions. Okay? Pero hindi po normal na, kumbaga, kung sa culture ng church, palagi na lang may away-away. Okay? That's not good either. Bakit? Kasi sabi ng Bible sa 1 Corinthians 3, look at verse 1. Sabi po doon, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk, and would not with meat, for hitherto ye are not able to bear it, neither yet now are ye able. So sinasabi ng Bible is that in the Corinthian church, marami pong mga members ang carnal Christians. Ibig sabihin, it's either they're newly saved or that they are living in the flesh. Okay? At bakit naging problem yun kay Paul? Kasi naging problem yun to the point, excuse me, na hindi na nakakapagturo si Paul or yung pastor ng proper doctrine or ng heavy doctrine, and nagfo-focus na lang siya dun sa mga magagaan na salita para lang hindi ma-offend yung mga tao sa loob ng church kasi nga may mga contentions. Okay? And sabi ng Bible sa verse 4, for one saith, verse 3. Paano ngayon ang problema kung may carnal Christian? Sabi niya ng Bible, for ye are yet carnal, for whereas there is among you envying and strifes and divisions, are ye not carnal and walk as men? So sinasabi ng Bible or ni Paul sa mga taga-Korinto na kayo ay carnal, so dahil lagi kayo may away. At dahil kayo ay carnal at kayo ay spiritual at hindi kayo spiritual, I cannot move forward. Okay? So, here's the thing. What I'm saying is, may mga contentions tayo minsan sa loob ng simbahan, and that's not healthy. Pero nevertheless, that is the reality na meron tayong as Christians, na meron tayong as reality na kailangan nating tugunan. Okay, punta kayo ng chapter 5. Chapter number 5. First Corinthians chapter number 5. And minsan, mga kapatid, dahil sa contentions na yun or sa pagiging carnal Christians ng mga taga-Corinth, they were not even able to give up judgment. Okay? Now, pag pinasin niyo yung 1 Corinthians chapter 5, yung 1 Corinthians chapter 5 po, that is a chapter kung saan dinidiscuss po ni Paul kung paano po mag-kick out ng isang member. Okay? Sabi ng Bible sa verse 1, it is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as it is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife. So sinasabi ng Paul is that sobrang laki na ng kasalanan to the point na alam na ng lahat ng tao, okay, na alam na ng lahat ng mga miyembro, and ang sinasabi ng Bible, ang sinasabi ni Paul, hindi niya siya dinidesisyonan.
hindi ninyo kini-kick out yung tao na yon. And sa verse 2, pansinin nyo, and ye are puffed up. So sinasabi ni Paul, mayayabang kayo. Akala ninyo na okay lang yon dahil pinapanigan ninyo yung tao na nagpo-fornicate, okay? Pero sinasabi niya, ye are puffed up and have not rather mourned that he that hath done this deed might be taken away from among you. So sinasabi ni Paul is the fact na walang unity within the church sa Corinthians. Why? Kasi may mga tao pinoprotektahan yung nagpo-fornicate na yon, okay, na hindi nila kinikick out sa church. Okay? Now put a finger in 1 Corinthians chapter 5, put a point in Revelation chapter 4. Let me show you another church na ganito rin po ang problema. Okay? Walang unity. Mayabang. Okay? Hindi sila nagtitake heed sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa kanila. Tingnan niyo po yung Laodicean church sa Revelation chapter 3 verse 14. Sabi ng Bible, and unto the angel of the church of the Laodiceans write, this thing saith the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would that thou wert cold or hot. So sinasabi ng Bible na at least gusto ko man lang sana, sinasabi ni Jesus Christ, kung kayo ay magiging malamig, magpakalamig na kayo. Okay? Kung kayo ay magiging mainit, maging mainit na kayo. Kasi 'di ba, ang interpretation is this is a drink. May mga may mga drinks na malamig gusto natin, right? Pero isipin niyo yung Coke kapag pinakuluan niyo, iinumin niyo pa ba 'yon? Right? Okay? Or di kaya, I mean, may mga kape pwede, for example, kape, mainit, okay lang. Pag kape, pag iced coffee, okay lang din, right? Okay? Pero, pag maligamgam ang kape, iinumin mo pa ba yun? Right. Okay? So, ibig sabihin, may mga, yung Church of Laodicea, they are under the point na may mga bahagi sa iglesia nila na hindi nila maintindihan kung mainit ba sila or malamig ba sila. Okay? Ang sinasabi ng Bible na kailangan ayusin yon. Verse 16. So then, because thou art lukewarm and neither hot or nor cold, I will spew thee out of my mouth because thou sayest, ito yung evidence kung bakit sila lukewarm. Verse 17, because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked? Ano yung gusto ko i-point out sa inyo dito mga kapatid? Hindi ba't yun din ang exact problem ng Church of Corinth sa 1 Corinthians chapter 5? Nung sinabi sa verse 2 na that ye are puffed up. Diba? Na kayo ay mayayabang. Ang problema ng Laodicean, kaya sila lukewarm, is because of the fact that they don't acknowledge na sila ay may pangangailangan. Ang tingin nila sila ay mayayaman, they are rich, they are increased with good, wala silang pangangailangan. Yun yung tingin ng Laodicean sa sarili nila eh. Right? Katulad kung paano sila nagkaroon, paano yung Church of Corinth na sila ay naging mayabang. Balik kayo ng 1 Corinthians chapter 5. Tapusin po natin yung passage doon. Chapter number 5, 1 Corinthians chapter 5 verse 3. Sabi ng Bible, verse 3 po, for I verily as absent in the body, but present in spirit, have judged already as though I were present concerning him that hath so done this deed. In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together in my spirit and with the power of our Lord Jesus Christ, to deliver such as one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Ano sinasabi ni Paul dito? Na ako pala ngayon pa lang, okay? Ngayon pa lang, nagde-decide na ako, i-kick out nyo na yung tao na yan. Okay? Now, bakit ko sinabi na this is, this would produce contentions among the people? Okay? Kasi pag binasa ninyo, and we're not gonna go there for the sake of time, masyado na po mahaba yung sermon. Pero pag tinignan nyo po ito, okay, nung sinabi ni Paul na i-kick out nyo na yan, kahit wala pa si Paul doon right? Automatically na nangyari is the fact na kick out nga yung mga tao na yon. Yes, pero pag tinignan niyo yung 2 Corinthians, yung sulat ng 2 Corinthians, kino-question si Paul to the authority na meron siya. Okay, why? Because may mga tao pa rin na kumakampi doon sa mga tao na
sa nag-fornicate na yon, okay, at iniisip nila na hindi tama yung ginawa ni Apostle Paul. And what I'm saying is this is normal in a church. Okay? Na minsan, may mga pagkakataon na minsan ang pastor or ang leader kailangan may i-kick out. Okay, at sabihin, hindi ka na welcome dito because of certain sin. Like for example, fornication, idolatry, okay, railing, okay, bearing false witness, okay, or even if nag-spread ka ng doctrine na mali. 'Di ba? Sabi ng Bible, mark them which cause division and offenses contrary to the doctrine which ye have learned and avoid them. So kung kayo nag-spread ng maling doktrina or kayo ay nagre-rail against members at kayo ay kinick out, I tell you, kahit na sobrang sama ng ginawa ninyo, may mga tao pa rin kakampi. And that's what, sometimes hindi ko maintindihan. Kasi minsan nakita na namin to sa Verity Baptist Church Manila. Nung may kinick out, okay, I mean, may mga tao pa rin gustong kumampi sa kanya. Okay, bakit daw siya kinick out? I mean, come on. Groomer na nga eh. Groomer yung tao. Okay, bakit mo gustong mo ilagay sa simbahan yon? Okay? I mean, right? At minsan, kailangan pang ipakita ni Pastor Stocky yung ebidensya. To the point, alam nyo, to me, okay, I would trust Pastor Stocky kapag sinabi niya, hey, this person is not welcome. Kahit na hindi siya magpakita ng ebidensya. Now, praise God na si Pastor Stocky is a very fair person na kahit na it's not I'm saying mga kapatid, hindi siya ni-require ng Bible na magpakita ng ebidensya. Ay, wala kayong mababase sa Bible na ganun. Na ang pastor, bago ka mag-kick out, kailangan, kailangan may ebidensya kang ipepresent sa church. That's not even required. Okay? Pero because Pastor Stocky is a fair person, pinapakita niya sa atin. Okay? But you know what? Sasabihin ko na po sa'yo, even if he doesn't show any evidence, I'll trust the man of God na magbigay ng judgment because he is leading a church. Right. Okay? At ang sasabihin ko na sa inyo, ito yun. Okay? Normal po sa simbahan na minsan may mga drama. Okay? Minsan may magpo-post na, hoy, sana naman, dito ka na lang nagsimula ng church kasi wala namang nagsimula ng church dito. Kasi madali lang dito sa Verity, ganito. Sa Pilipinas magtayo ng church. Okay? Minsan may mga ganun. Okay? That's life. Okay? Pero, ang sinasabi ko po sa inyo, tanongin nyo sa sarili nyo, ganito ba yung gusto ninyong simbahan? Kasi kung hindi kayo ready sa mga ganun, ang question, bakit kayo nagsisimba? Kasi this is the reality of church. Alam nyo na, yes, this is the body of Christ, pero ang body of Christ is not perfect dahil lahat po tayo ay mga makasalanan. Okay, yes, Christ is perfect. The Lord Jesus Christ is perfect because He is God, but nevertheless, yung body niya na created by sinners just like me and you, it's not perfect. And from time to time, may maririnig kayo sa church na nag-aaway. Okay, may magsasagutan na, hindi ako sang-ayon sa'yo. Okay, or something like that. Okay, and that's good, and that's fine. Okay, that's normal in a church. Okay, na meron pong mga fightings within. No, apektado ba yun kapag tayo nakikipaglaban sa labas? Of course. But what I'm just saying is, dapat po natin i-ready ang sarili po natin that there are times in church na minsan, sa loob mismo ng church, nag-aaway-away tayo. Punta ko ng 1 Corinthians chapter 12. Sa 1 Corinthians 5 po kayo, punta ko po yung verse 12. Chapter 12, brother. Chapter 12. Lastly, point number 3. So nakita po natin, bakit ba natin gusto magkaroon bakit ba gusto natin na mapunta sa isang simbahan? Lalo na kung yung simbahan may mga laban na kailangang labanan outside of the church. Bakit nyo ba gustong magsimba sa isang simbahan na merong mga contentions inside the church? Right? Kasi normal yun eh. Nangyayari po yun sa isang simbahan. But lastly, bakit nyo gugustuhin magsimba? Again, ang point ko, tanongin nyo po to sa sarili ninyo. Okay? Hindi po tayo magkakaroon ng altar call dito mamaya. Okay? But, tanongin nyo sa sarili ninyo, bakit nyo gustong magsimba kung pagdating rin lang naman sa simbahan, magtatrabaho kayo? There are functions inside the local church. May alam nyo ba, na kapag kayo nagpunta sa isang local church, okay, hindi po pwede na kayo po ay magsisimba lang, tapos uupo kayo, tapos uuwi na kayo. Okay?
yeah, I mean, kapag bago ka sigurong mananampalataya, I mean, pag bago ka, I'm not expecting na kapag may first time visitor tayo dito, siya na agad yung magsusong lead, okay na magigitara siya, okay, or something like that. I'm not saying that, pero what I'm saying is, if you're a grown Christian, kapag nasa simbahan ka, hindi ka na dapat napapakali na nakaupo ka lang. Right? I mean, nung nasa Baguio kami, okay, and kasi yung church po doon, yung High Crest Baptist Church Outreach, maliit lang po silang church. Okay? I mean, even yung mga men from Verity Baptist Church, tumulong sila na mag-ayos ng upuan, okay? Tumulong sila na maghanda ng mga hymnals. Bakit? Kasi hindi na sila sanay na nakaupo. Okay? And in a church setting, okay, meron po tayo mga responsibility. Look, kaya naniniwala po ako na nilagay kayo dito ng Diyos because of the fact that you have a purpose. Okay? Kalimutan nyo na po yung Sunday is rest day. Magpapahinga ako sa Panginoon. Hindi po totoo yun. Okay? It's a myth. Alam niyo bakit? Kasi kapag nasa Sunday ka, okay, ang ginagawa mo ng... Kasi, di ba, alam niyo sa totoo lang, kaya po nila iniisip yan, kasi ang tingin nila, yung Sunday daw is a Sabbath day. Okay? Sa Bible, di ba, ang Sabbath, hindi ka gumagawa. Wala kang ginagawa. Nakaupo ka lang. Okay? Na hindi po yun ang church. Number one, ang Sabbath day ay Sabado. Okay? So, kung magpapahinga ka, probably, siguro Sabado gawin mo. Okay? I mean, yun yung 7th day eh. Okay? Tayo po nagmi-meet tayo sa church ng Sunday. Okay? At ang Sabbath po natin, hindi po yung araw. Ang Sabbath po natin si Jesus Christ. So kapag kapag save ka na, you already entered into that rest, yun po yung Sabbath day mo. Sa church, hindi po Sabbath day to. Alam niyo kung bakit? Kasi pupunta ka sa church eh. Mag-e-effort ka. Okay? Pag nandito ka sa church, isi-send ka namin magso-soul winning ka. Sige nga, sabihin niyo sa akin, rest ba yun? Na kayo ay kakausap ng mga tao and things like, hindi po rest yun. You have functions to do. Tingnan niyo po 1 Corinthians chapter 12 verse 4. Now there are diversities of gift, but the same Spirit, and there are differences of administration, but the same Lord. And there are diversities of operation, but it is the same God which worketh all in all, but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all. So, ang sinasabi ng Bible, yes, may pagkakaiba-iba sa profession ng pananampalataya or sa paggawa ng ministry, but nevertheless, sabi ng Bible, ibinigay sa atin yung mga gifts, yung mga kakayahan natin, mga spiritual gifts natin, so that every man ay magpo-profit. Look at sa dulo po ng verse 7, it is given to every man to profit with all. Na tayo po lahat ay maging kapakinabangan. Bakit? Because we're all one body of Christ. Punta po kayo ng Ephesians, talong po kayo ng verse number 27. 1 Corinthians 12 verse 27. Sabi po doon, "Thou ye are the body of Christ, and members in particular. And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healing, helps, governments, diversities of tongues." Punta po kayo ng Ephesians 4. Ephesians 4. Sabi ng Bible na tayo ay katawan ni Kristo, okay? Tayo ay mga miyembro ng bahagi ng katawan ni Kristo. At in that body, sabi ng Bible ni Paul, na binigyan tayo ng Diyos ng iba ay apostles, okay? Minsan may mga prophets, may teachers, okay? Ibig sabihin, binigyan niya ng structure. Pero lahat dapat ay merong gagawin. Okay, alam niyo ba na sa regular niyo, sir, obviously, once a month lang po tayo, okay? Pero I hope naiintindihan po natin na malaki ang burden sa bahay na ginagamit po natin. Bakit? Kasi pagdating natin dito, nakaayos ni. Di ba? Hindi naman tayo ang nag-aayos ng mga upuan. Right? Hindi naman tayo ang nag-aayos no, or hindi rin tayo ang naglilinis pagkatapos ng service. I mean, hopefully we could help na mag-ayos man lang ng upuan or maglinis man lang after natin gamitin yung service na, yung bahay na to. Kasi tayo po ay nakikigamit lang. Okay, may mga tao na ginagamit, na nagsasakripisyo, na gumising ng maaga para mag-ayos sa loob ng simbahan. And you cannot see that. Kasi ang nakikita nyo lang po ako. Diba? Kasi ako yung nakasarap niyo. Nakikita nyo si Brother Mark pag nagsosong lead. Right? Sila lang yung mga ministry na
nakikita natin, yun yung minsan madalas na-appreciate natin, pero hindi natin na-appreciate yung mga ministry ng mga tao na hindi natin nakikita. Pero may purpose sila, right? I mean, kailangan mag-print ng bulletin. I mean, lately na-realize ko lang to. Pero last time, meron tayong first time visitor dito, hindi man lang natin nakuha yung pangalan or yung information para ma-follow up. I mean, meron sana dapat tayong, di ba? Meron man lang sanang tao na naka-assign for that, and madali natin sana ma-follow up yung tao. But, wala. Okay? Wala naka-assign. Okay? Pero dapat may ganun, right? May mga taong dapat nag-aasikaso for the first time visitors. May mga taong dapat nagpe-prepare ng bulletin. May mga taong dapat nagpe-prepare ng preaching and things like that. May mga bagay kayong dapat gawin sa loob ng church, okay? At hindi po tayo dapat, at may mga trabaho po na dapat kayong gawin. Ang problema kapag ang tao ayaw nilang gawin yun. That's why ang church, na katulad ng Baptist Church, hindi po siya maganda or hindi siya magandang salihan for the perspective of the unsaved. Kasi nga galing sila sa Katoliko. Ano ba ginagawa nila sa Katoliko? Simba upo uwi. Minsan nga hindi pa nga nagsisimba yun, di ba? Simbang tabi. Sa tabi ng simbahan sila pumupunta, right? So yun yung ginagawa nila eh, right? Pero sa simbahan, kailangan nyo pong tumulong, right? Sabi ng Ephesians chapter 4, verse 11, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come into the unity of the faith and to the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Binigay niya itong mga title na to para sa ating pakinabangan, so that we would be one body. Ano po sa verse 16, tingnan niyo yung sinasabi ng Bible, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplied. Notice, every joint supplied. Ibig sabihin, kada kasukasuan. Hindi po yun yung ulo lang. Hindi lang yun yung isang parte lang. Di ba ang katawan ninyo, maraming meron kayo dito, meron dito, minsan dito sumasakit, di ba? Minsan sa tuhod, minsan sa pa. Yun po yung kasukasuan nyo, right? Kapag may mga arthritis na kayo, right? At tayo pala, kasi kasama po ako doon. And every joint supplied according to the effectual working in the measure of part that maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Ito ng Acts 6. Let me just give you one example of this. Acts 6. Acts 6. Yung first church, dito ako na-amaze nung binabasa ko po to. Kasi, di ba, nung namatay ang Panginoong Jesucristo, the first thing that they got is that there are 3,000 souls that were added into the church, right? And nadagdagan yun, so on and so forth, hanggang makarating kayo sa Acts 6, right? Pagdating sa Acts 6, meron silang problema. Okay, look at verse 1. And in those days, when the numbers of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews because their widows were neglected in the daily ministration. So lumaki ang church, nagkaroon silang problema kasi yung mga balo, and by the way, these are widows na sinusupport ng church because they fit the requirements of 1 Timothy chapter 5. So yung mga widows po na to, sinusupport sila ng church, okay? Pero may mga Greeks, tapos may mga Hebrews. At ang sabi, napapaboran yung mga Hebrews kaysa sa mga Grecians, okay? So nagkakaroon ng contention, okay? Tapos sasabi ng 12 disciples, then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Ang sabi ng 12, hindi rason na madami kaming gagawin para i-serve at ministerahan kayong lahat para iwanan namin yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Right? Okay, anong ginawa nila after that? We're not gonna go through the whole story, pero they declared or they chose deacons. Diba? I think that's 7, if I'm not mistaken. 7 deacons ang kanilang inelect. Okay? Pero ito po yung gusto ko maunawaan ninyo. Pag binasa ninyo yung kwento ng mga deacons, like for example, si Stephen, right? Si Philip, okay, sa Acts 8, nagsaserve ba sila ng tables? Ano maalala ninyo kay Stephen? Nagpipreach siya, tapos binato siya ng bato, correct?
Ano maalala nyo kay Philip? Siya ay hinahabol yung karwahe, nagso-soul winning siya, tama? He's not serving tables. Okay, they are not serving tables. Ano yung point ko, Brother Chris? Okay, ito yung point ko. Maraming tao doon sa church na yon. Okay? Wala man lang nakaisip na tumulong na mag-cater doon sa mga Grecians. 'Di ba? Wala man lang nag-daily minister doon sa mga Grecians. Okay? Napakadami nila roon. I mean, 3,000 plus. O, ano, times 1,000 siguro sa atin dito, okay? Or times 300 or whatever, okay? Ganun sila kadami. Wala man lang ni isa sa kanilang nakaisip, okay, or tumulong na, I mean, probably may nag-iisip, paano ako tutulong? But they don't know, right? So, nung mga 12 disciples, pumili sila ng 12 deacons, ito tingin ko nangyari. And this is not in the Bible, this is just my opinion. They were able to simulate yung mga tao to volunteer. Kaya kung titingnan mo yung kwento, kahit na sila deacons at ang appointment nila is to serve in the local church, ano nakita mo sa kanila? They're preaching sermons, they're going soul winning. Bakit? Kasi it goes even beyond their work. Nagawa na nila yung mga bagay kasi merong mga step up na mga tao to help on the daily ministration of the Grecians and Hebrews. So, ano sinasabi ko? The reason why I'm saying this is, pwede kayo mag-volunteer. You can tell me anong gusto ninyong, kung anong kaya ninyong gawin, paano natin mayu-utilize ang skills or ang kakayahan na meron kayo dito, okay, para sa church. Kasi kayo ay isang bahagi ng katawan ni Kristo. Okay? And again, meron po kayong meron kayong responsibilidad sa loob ng church. Okay? Now again, that is kung gusto ninyong maging bahagi ng isang iglesia, right? Obviously, maraming mga tao ayaw ng trabaho, di ba? So, so ang question, kung ayaw mo ng trabaho, bakit ka pupunta sa isang local church? Question, bakit nga ba, Brother Chris? Last place papunta kayo ng 1 Timothy chapter 3. O, pagpasensya nyo na po, minsan lang naman tayo nandito. Kaya medyo mahaba po talaga yung sermon. 1 Timothy chapter 3. Ang question, kung ayoko lumaban sa isang labanan na hindi naman ako talagang kasali, right? Kung ayaw ko naman ng isang samahan na merong mga contentions at may mga girian sa loob na nangyayari naman talaga, right? At ayoko rin naman ng responsibilidad, okay? Brother Chris, ayoko na magsimba. I mean, kung ayaw mo ng mga ganong bagay, don't! Wala namang pumipilit sa'yo na magsimba. Ang pinapakita ko lang sa inyo is kung interesado ba talaga kayo sa isang simbahan na may laban sa loob at sa labas at may mga bagay na ginagawa para sa Panginoon. Kasi pwede naman kayo doon na lang sa CCF eh. Pwede naman kayo doon sa Katoliko eh. Pwede naman kayo sa mga ganitong klase ng simbahan. Pero kung ang gusto ninyo, okay, ay ang katotohanan, doon kayo pumunta sa ganitong klase ng church. Right? Ang sabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 15, but if I tarry long, that thou mayest know how to thou always to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God. Notice, the pillar and ground of the truth. Alam niyo ang church, may mga away sa loob at labas, pero alam niyo kung bakit tayo pumupunta rito? Simple lang, kasi mahal natin yung katotohanan. And you can brag all you want na you're all for truth. Pero kung wala ka sa church every Sunday, that gives me the impression that you don't love the truth at all. Kasi ayaw mo ng laban sa loob at labas ng church at ayaw mo maglingkod sa loob ng church. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa araw po to. I know, Lord, na medyo mahaba po yung sermon, Panginoon. I hope that this would be a blessing to everyone, Lord. Amin pong hinihiling, Panginoon, na bless niyo po kami, Panginoon, dito sa Verity Baptist Church Cavite. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng mga tao na willing na makipaglaban, Panginoon, even if especially outside, Lord God, willing to contend for the faith, Panginoon, willing to go soul winning, to be counted among us, Panginoon, to sacrifice na para po sa ministeryo, Panginoon, na inyo pong ibigay po sa amin. We pray na tulungan niyo po kami, Panginoon, maging effective sa aming pong ministry dito sa Cavite, maging blessing po kami, Panginoon, sa iba pong mga churches na meron po kayo sa buong Pilipinas, Panginoon. Help us, Lord, na maging patuloy po na faithful sa inyong pong gawain, Lord God. Lahat po ito, Panginoon, namin pong hinihiling. In Christ's most precious name we pray. Amen.